Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabirador. Ayan. Dito naman po tayo kay Tokis Birador, no? Maski na isang video lang upload natin kay Tokis Birador, isang LS, okay naman po yan. Kamusta po kayong lahat at welcome po muli dito sa Tokis Birador YouTube channel, no? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa, no? At salamat po sa pagsubaybay ninyo sa dalawa nating channel, yung isa yung Simply Tokis Vlog at ito pong Tokis Birador na kahit papano po in a matter of months napamonetize po natin ito. Salamat po sa walang sawa yung pagtangkilik at pagsuporta sa mga tumutulong, no? Sa mga channel members ni Tokis Birador, si BMB Lane, si Kapots Ilora at Kapots Miyu. At ganun din po sa unang-unang nagpa-super chat na si Miss Carclea. Maraming salamat po sa inyo, no? Sana pagpatuloy nyo lang po yan. Palaguin natin itong Tokis Birador at kung ano man po yung maaring ma-revenue nito ay may tutulong natin sa mga kababayan natin dyan. Lagi ko pong binabanggit yan sa isa nating channel sa Simply Tokis Vlog. Okay, may God bless us all at shout out lahat sa inyo. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga DDS supporters, particularly their bloggers and influencers. Kung maalala ninyo, si Senator Risa Hontiveros ay nagpunta po sa NBI para po magsagawa ng investigasyon dito po sa lumalabas na video na gawa nung dating witness doon po sa investigasyon ng Senado kay Pacquiao, kay Quiboloy. Ngayon yung witness na yon nag-recant at kumampi po kay Pacquiao, sabi kinuwers daw siya, binayaran daw po siya ni Senator Hontiveros. At lumabas na nga po dyan yung kadaldalan ni Roque at may isa rin pong miyembro ng lower house na sinasabing dapat imbestigahan si Risa Hontiveros ng Ethics Committee ng Senado kasi the pattern of irregularities na si Hontiveros di umano ay nagko-coerce at nagbabayad ng witnesses. However, the senator went to the NBI and kasama ang mga lawyers, nag-file sila doon ng complaint for the NBI to take an action and to investigate, no, itong si alias Rene and some, the 12 na mga DDS vloggers and supporters, no? Meron diyan dalawang lawyer mga kababayan, no? Sa LS natin kay Simply Tokis, nabanggit na po natin kung sino ang mga yan, mga kababayan, no? Just to recap them, no? Dito po sa balita, public document naman na ito, na-post na po ito public, no? Banggitin lang natin tong mga sinabit ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang complaint sa NBI. Si Trixie Cruz Angeles, lawyer po yan, si Crisette Chua, Rob Rances, Sas Rogando Sasot, si Aaron Peña, isang vlogger, ang alias niya ay, ang YouTube channel niya ay Old School Pinoy, si Jason Sa na Mangkanor, si Banat Bay 2.0 na isa ring vlogger, si Tio Moreno, dating tao to ni sa OBP o baka hanggang ngayon nasa OBP pa to. Si Redel Esgueran, di ko po kilala yan. Si Joey Cruz, yung Joey Di Biber. Ka Eric Celis, kilala nyo yan, yung isang sinungaling. At si Attorney Rani Randolph Libayan ng batas natin. Actually, si Trixie, bakit hindi nilagyan ng attorney ito? Lawyer pa ba yan? So, ayan po yung 12 na sinama ni Hontiveros para imbestigahan ng NBI na nagpapakalat di umano, di umano yon. Sabi ni Hontiveros yon na talaga pang sinasalsal nila yung istorya o nag-share ng istorya ni alias Rene. Si Michael, I forgot his last name. However, nagsalita na po yung si Attorney Trixie Angeles. Ito po, sinusubaybayan ko yan. Hindi, aaminin ko po, sinubaybayan ko po yan yung time niya sa Karambola. Sila ni Kong Jonat, si Conrad Banal, nung silang tatlo pa. Actually, sumisingit-singit nga dyan si Papa Gadon. No? Inidol natin yan kasi may alam din naman. Ngaso nangyari, wala Tsugi rin siya sa Karambola. Oo. Ito po, umalma po siya doon sa pagkakadawit ng mga pangalan nila doon sa nirereklamo ni Risa Hontiveros. Ito po sa balita ng Politiko. Kami na naman
Some government officials using bloggers as whipping boy. O, whipping boy daw. Kumbaga, wala nang makitang ibang dapat sisihin ang mga mambabatas kundi itong mga Duterte bloggers, influencers, and supporters. Okay? Whipping boy po sila. Sabi dito, Cruz Angeles made the statement in an interview with broadcaster journalist Willard Cheng sa Bilyonaryo in connection with the complaint in investigation filed by Senator Risa Hontiveros. Quote, actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Sila yung tampulan ng galit. Kami na lang parati? Kami. O, ganun. Parang naiiyak na po si Atty. Trixie. Parang ganito, Atty. Trixie. Kami na lang ba parati? Wala na ba kayong ibang makita? Puro na lang mga Duterte bloggers? Puro na lang mga Duterte influencers? Puro na lang mga Duterte supporter? Ha? Bakit wala dito si Maui Spencer? Sorry naman, nabanggit lang tingnan ninyo. Wala ngang nag-circulate, at least ako and most of the people doon sa listahan niya. Hindi ni-repost yung video na yon, pero unang-una kaagad kami ang pinupuntirya dito. Sabi pa ni Angeles that Hontiveros has the right to seek the help of the NBI kung sa tingin niya nag-aggrieve siya. Kung sa tingin niya aggrieve, hindi aggrieve siya. Yung parang siya yung agrabyado. Kung sa tingin niya siya po yung nasira o siya po yung naakusahan dito unfairly. Totoo naman yun ang tingin niya O, di ba? Ang problema yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi kami ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video ng taong ito, kunting checking naman sana. Ang galing talaga ni attorney Cruz Angeles also said that before giving their opinion on the matter, she stressed that Murillo's statement, Michael Murillo pala, was not made under oath. Quote, doon sa video, medyo live kasi yun Sinabi ko bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary pero gusto ko ipalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito na isusumiti sa hukuman. So alam ito ni Trixie, abogado to And therefore, yung sinabi ni alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maari nyo i-check ang FB live namin doon. Yan. Risa Hontiveros, do your diligent duty naman daw. Magsaliksik ka muna. Baka naman, sabi nga ni Yusek Castro, hindi sa kinakampuyan ko dito si Trixie binabatikos din natin to. Sabi ni Yusek Castro, when emotions are high, intelligence is low. Maari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out namin. Binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senator Risa. Panig niya yon, buong-buo na siyang pinag-uusapan doon. She also stressed that they have been fair and even lauded Hontiveros for raising questions on Murillo's testimony. Ay nako, dumedepensa talaga si Trixie. Talagang na siya, naiinis siya. Bakit kami na lang palagi? Kami ang whipping boy, kami na lang nakikita nyo. Wala na bang iba? Pwede ba si Simply Talkies naman? Bakit naman ako? Hindi nga ako nagpalabas ng video na yan. Hindi ako nagkomento dyan Wala akong pakialam dyan National interest ba yan? Kay Senator Hontiveros. Pero does it affect? Sa akin sa akin kasi, it does affect the national interest, the welfare of our country and the Filipino people as a whole, pwede kong komentuhan. Pero yan, chismis na lang yan. Antayin ko na lang yung magiging labas ng investigasyon at kung tatakbo sa korte yung resulta. Doon na tayo magkokomento. Sabi pa ni Cruz Angeles, maari namang gawing available ito kay Senadora kung siya lamang nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nag-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan. Hindi pa pala niya nakakabasa ng aming mga social media posts. So ayan, kumbaga sinasabi po ni Trixie Cruz Angeles, sana naman Hontiveros naging fair ka, naging objective ka naman. Sana siniyasat mo, no? Sana hindi ka nagpadalos-dalos. Baka naman nadadala ka lang ng emotion. Maganda naman daw pala ang treatment sa'yo. Hindi ka nila binalahura. They're just probably commenting on the video. I'm not defending Angeles dito malay mo naman Trixie Angeles, they already did that. Yung team niya
no, sa kampo ni Hontiveros, baka na sila, pinag-aralan nila yan, napanood na nila yung mga videos ninyo o yung komento ninyo, and then they come into conclusion that you are besmirking, you are salsaling the video, na parang ang tingin nila, you are tainting, binibismark ninyo o dinidebase ninyo yung credibility ng hearing, ng report ni Hontiveros at si mismong Hontiveros na nasisira na ang kanyang pangalan at pagiging senadora. Yun lang po yung aking opinion. I don't know what does Senator Risa Hontiveros really have in her mind. Bahala po kayo dyan. Mag-usap na lang kayo kung gusto ninyo. Pwede nyo naman sigurong by civility. Iset aside nyo muna yung mga pagiging malditan ninyo, yung mga galit nyo sa isa't isa. Don't look at the color of their politics. If you want to be civil, talk about it in private, and then probably the senator will just retract na tanggalin ang pangalan ninyo. O otherwise, you can file a counter affidavit. O tama ba yung sinasabi ko by legal term, no? Kasi investigasyon pa lang naman yan ng NBI, wala pa yatang kaso yan. I think Risa Hontiveros is asking the NBI to do their due diligence to investigate the video, si Rene, saan galing niya, sino yung mga tumulong sa kanya, and those who propagated that video or commented an ill will to the senator. So yun lang po yung sa akin. Ako yung kausapin nyo na lang si Risa Hontiveros. Ipaliwanag yung maigi. Okay, kaso nagtatampo na si Attorney Trixie Angeles na kami na lang palagi. Wala na bang iba? Pwede ba si Simple Talkies na lang? Wag naman ako. Wala naman ako kinalaman dyan eh. Kaya nga hindi ako nakikialam sa inyo eh. Kaso nabalita na po eh. Kaya ko komentuhan lang natin ng maiksi, no? Usap na lang kayo. Weeping boy? Kasi po, pinakilala nyo ang sarili nyo na hindi naman sa pagmamasama sa inyo, mga DDS. Ako naging supporter din ako ng Pangulong Duterte at nila Sara. Dinipensahan ko pa sila, pero ako po nagising sa katotohanan. Hindi po yan lingid sa inyo. Hindi ko po sinikreto yan sa inyo. Mas kinatignan nyo pa yung mga luma kong video, I'm defending the Dutertes, lalo na sa ICC. Kaso lumabas po ang mga katotohanan na nailahad o inamin dinidigong palanggana, nabudol tayo. Ayun po tayo. So, kung ako sa inyo, pinakilala nyo sarili nyo kasi nagawin kayong weeping boy You are so active about this and because of your allegiance to the Dutertes, kaya kayo napupuntirya. Alam nyo naman yan. Siyempre, Dilawan versus Dilawan naman yan Dilawan naman dati si Duterte. Di ba? Sinuportahan niya nga si Panot noon di ba? Huwag kayong magkaila, totoo po yan, factual po yan. Ganun din po, punta po tayo kay Robin Padilla, no? Maiksi lang itong kay Senator Robin Padilla, si Boy Silly, Boy Mukbang. Aside from that, kasi nga, si Robin Padilla mukhang may tampo kay Risa Hontiveros. Kasi nga, si Risa Hontiveros, nag-file ng sa NBI, investigasyon daw. Sabi ni Robin, bakit naman ganun? Practice what you preach. Kung kami, nagsasalita, kung kami ang binabatikos, hindi naman kami naggaganyan. Inahayaan namin kayong mag-practice ng inyong freedom of speech and expression. Bakit pag kayo na? You cannot even practice what you have said, di ba? Walang ganun. Dapat maging wag balat sibuyas, parang ganun ang sabi ni Robin sa aking pagkaka-interpret nung sinabi niya. Wag maging balat sibuyas, di ba? Yan po ang sabi niya sa sa nawala sa pagkakaintindi ko sa kanyang statement So titignan lang natin dito sa ulat ng Politico itong medyo pahayag ni Robin na medyo alam nyo na may hinanakit siguro siya kay Hontiveros. Sabi niya, pambihira talaga. Robin Padilla, don't shout free speech then sue critics. So ayan po ang sabi niya Huwag ka daw magsasalita ng free speech tapos ididemanda mo yung mga nagkikritiko sa iyo that exercising their freedom of speech and expression. Remember, Mr. Padilla, there is always a demarcation on how you practice your freedom. Your freedom is not absolute. Sa tingin po ng kapwa mo senador na si Risa Hontiveros, nasalag yung kanyang nasobrahan ng mga kakampi ninyo, ng mga vloggers, influencer, or supporters, yung paggamit ng freedom of speech and expression. Ito pong sabi ni butihin ninyong senador na Boy Mukbang. Kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan naman kayo dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero pag kayo naman ang inireklamo,
tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Teka muna, iba naman po, no? Ito, nakita nila na may probable cause that you exceeded the use of your freedom of speech and expression, or you exceeded yung inyong paggamit ng rights and freedom. Ganun po yun eh. Tell it to the face of Risa Hontiveros. Kung kayo ganon na hindi kayo basta-basta, nagiging objective lang kayo, nagiging fair, no? Sa tingin ninyo gumagamit kayo ng tamang paggamit ng rights and freedom based on your constitutional rights. Pero iba naman po ang sa pananaw ng ibang tao. Remember, hindi po tayo pare-pareho ng pananaw, opinion o pagkokomento. So sa inyo, Robin, ikaw ganun ka, pero si Risa hindi po. Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.